first and foremost, ito, isipin nyo ito ha, presidente natin. Saan sikat ang presidente natin? Tanungin ko kayo. Sa buong mundo, saan sikat? Sige nga ho. Saan ho sikat ang presidente natin? Di ba ho sa kanyang ama? Na medyo tumagilid dahil sa korupsyon? Di umano. Sa kanyang ina rin, na kung saan inilagay pa sa dictionary ang imeldefic, di ba? Para saan? Saan nakilala? Sa sobrang dami ng sapatos. Oh. Yan eh, diyan kilala yung presidente. Sa tingin mo, ako, isang malaking kumpanya, isang negosyo, nakita ko yung presidente na yan, ito pala yung sinasabi nilang anak ng dating... Sa tingin mo, ano iisipin mo? Di ba, meron ka munang konting duda, meron ka... Kasi, yung balita na to, dati itong ganito, tapos, ito mga naririnig ko, oh. Ano pa gagawin mo? For sure, since nabalitaan mo yon na ang mga Marcos ay ganito, ganire, ganiran, magre-research ka ngayon. Tama, mali. Di ba? Sigurado ko, magre-research ka kasi meron ka nang hindi magandang imaheng narinig doon sa presidente. Kahit pa pinuntahan kayo eh. Pinuntahan kayo, inengganyo kayo Anong i-research mo? Okay ba magnegosyo dyan? Oh. Titingnan mo ngayon yung mga negosyo, mga bali-balita sa internet. At makikita mo sa balita. Sabi ng Japan Times, sabi ng Bloomberg, sabi ng itong di umano, alleged, na Speaker of the House, tumawag sa Supreme Court Justice at pinalitan yung desisyon ng isang malaking negosyo sa Pilipinas. Tanong ko kayo, magninegosyo ka pa? Kahit pinuntahan ka ng presidente ng Pilipinas? Naintindihan niyo ibig sabihin? So anong punto dito? Kesa na bumiyahe ka ng bumiyahe, na kunwari nag-aanap ka ng investor, bakit hindi mo muna ayusin kung ano yung mga issue dito sa Pilipinas? Tulad nitong pinupukol na ito, which is, again, hindi marites, hindi ito galing sa vlogger, hindi ito galing kay Maharlika, hindi ito galing kung kani-kanino. Hindi ko sinasabing mali yung sinasabi ni Maharlika. That's not my point. My point, kung galing kay Maharlika, pwede mo sabihin, kasi binabanatan niya si Marcos. So maybe, kaya lang niya sinabi yan kasi galit siya. O, pwedeng ganon. O, kasi sabihin na natin, halimbawa na natin si Banat Bay. O, si Banat Bay, hindi ho galing sa akin yun. Bakit? Pwede niyo sabihin na hindi naman ako Marcos, ang kinampanya ko si Isko. Pwede niyo sabihin ganon, di ba? Hindi ho eh. Nanggaling itong balita na ito, ay mismo sa isang kumpanya sa ibang bansa na walang kinalaman sa politika, hindi namumulitika, at ito'y binalita at isinampa yung kaso na yon at binalita sa international mga news, hindi ho sa atin. So doon pa lang, bagsak na. Paano magninegosyo yung mga yon? So, sana, Mr. President, sagutin ninyo itong akusasyon ng pinsan ninyo. Hindi, yun ang totoo dyan eh. Pinsan ninyo yan eh. Isipin nyo to. Oh. Ikaw, foreigner ka. Malaking mayaman ka. Kunwari, talagang milyonaryo ka. Nakita mo ngayon sa news. Ano to? Sino to? Speaker of the House. Tinawagan daw yung Supreme Court Justice. Tapos kinabukasan, iba na Siyempre, English yan, kaya kung French. O, di ba, makikita mo. Di ba? O. Tapos biglang, bakit ganun? Tapos biglang may amuyong nalalapit sa'yo. Sasabihin sa'yo, you know why? That's the cousin of the president. Ano sa tingin mo? Sasabihin nun, no. I think if that president will come to my country, I will invest. You understand? Sana yun ang ayusin. Yung problema, walang sumasagot. Tinapalan nyo ng... Ewan ko kung sino tumapala.
Tinapalan nyo ng pera yung mga mainstream media. Pero akala ninyo, hindi namin kayo tatantanan. Yan ang tandaan ninyo. Kung kaya ninyong tapalan ang mainstream media, ang mga tunay na mga vlogger, hindi kayang tapalan. Okay? When I say tunay na vlogger, yung mga dinidiscuss ang lahat ng bagay, hindi yung puro si Tulpo, ha? Kasi ibang usapan yun. Yung vlogger na yun, bitter. Yung vlogger na yun, toxic. Di ba? Kasi sabi ko nga ito yung pinakamatinding ni hindi man lang pinag-usapan ng mga vlogger na nagmamagaling dyan. Isipin mo yun, oh. International news to, ha? Kung talaga may silbi ang punyeta ninyong vlogger at magaling talaga yung vlogger ninyo, okay? Bakit di man lang pinag-usapan? Hindi man lang talaga kinundinan ng todo-todo. O kung meron binanggit man, o kung tinakil man, hindi naman pinag-usapan. Sana yun ang talagang dinikdik ng todo. Hindi si Tulpo. Ano, Tulpo naman ang utak dyan. Hindi, feeling ko sinagsasalsa po eh. Buti na lang nakamute. Hindi, feeling ko talaga, mga ng Tulpo na yan. Di ba? Ay, nako. Anyway, sana Mr. President, asigasuhin nyo muna yung negosyo na tamang pagninegosyo sa Pilipinas. Kesa yung punta hingi kayo investment. Ang gulo-gulo dito sa bayan natin, yung mga negosyante, nakakawawa, tas investment.